Okay, babalikan natin si Kirby Cristobal. Live po yan mula sa Pag-asa kaugnay sa Bagyong Marce. Kirby, kamusta dyan? Habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce ayon sa pinakuling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa. Lumakas man ang bagyo pero wala naman itong direktang epekto sa bansa. Ang narasang pagulan ayon kay Pag-asa weather forecaster Alzao Aurelio ay dahil sa mga namumuong ulan o ulap dala ng hanging amihan. Inalis na rin ang tropical cyclone warning signal na itinaas dahil sa pagtama ng bagyo. Dagdag pa ni Aurelio, 5 beses na naglandfall ang Bagyong Marce sa bansa dahil sa mga isla na dinaanan nito. Palabas naman ng bansa ang bagyo, patuloy at mahigpit pa rin ang monitoring na isinasagawa ng Pag-asa rito dahil sa posibleng mga pagbabago pang magaganap. Ayon kasi sa mga forecaster, malaki ang posibleng epekto na dala ng hanging malamig, ng hanging amihan at posible pang malusaw ang naturang bagyo. Sa ngayon, may 2 hanggang 3 bagyo pa ang inaasahan natin na papasok sa bansa ngayong taon. At ang mga bagyong ito ay may pagkakataon na maging typhoon ayon sa mga naging karanasan ng ni weather forecaster Aurelio. Samantala, narito pakinggan natin ang naging pahayag natin kanina kay Pag-asa weather forecaster Alzao Aurelio. Si Bagyong Marce ay nasa West Philippine Sea at wala na pong direktang epekto sa ating bansa. Kaya po wala po na tayong nakataas ng tropical cyclone warning signal sa ating bansa. Kahit na walang epekto ang bagyo sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng maulap at may mga pag-ulan dito sa ating bansa, lalo na po sa Luzon. So babala po o paalala sa ating mga kababayan sa Isabela, Aurora at Quezon dahil nakikita ho namin ay makakaranas pa rin ng maulap na may mga moderate to heavy rains at thunderstorm na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yung nalabing bahagi ng Northern Luzon, buong Central Luzon at Metro Manila ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na may mga light to moderate rains and thunderstorm. Bukas, sa Metro Manila ay nakikita namin na magsisimula na pong gumanda ang panahon sa Metro Manila dahil ang isa sa mga dahilan ito yung lalayo itong bagyong si Marce. Dahil si Bagyong Marce ay kapag nanatili sa kanyang pagkilos na northwest sa bilis na 15 kilometers per hour ay bukas ng umaga o hapon ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Opo. Sir Alds, kahapon parang ilang landfall pa yung naitala nitong si Marce. As of final po, ngayon nasa West Philippine Sea na po siya. Ilan po lang? Well, 5 landfall itong si Bagyong Marce. At bakit 5? Dahil ang bansa po natin ay binubuo ng mga islands. So, pagtama sa una, sa may Siargao Islands, dagat ulit, and then susunod na kalupaan, itong sa may Leyte, Abuyog. So, pangalawang landfall. Ganun po yun. Tapos, sa mga oras na ito ay dito sa ating kinalalagyan ay nakikita mo naman na patuloy o manaka-naka pa rin yung buhos ng ulan. Pero ayon nga kanina sa nilinaw ni Pag-asa weather forecaster Alzao Aurelio, ito'y dahilan lamang ng mga namumuong ulap na dala ng hanging amihan. Kanina nakausap din natin si NDRMC Mina Marsigan at kinumpirma nga niya sa atin na 0 casualty pa rin ang tala nitong Bagyong Marce, pero magkagayon man ay patuloy pa rin yung pangongolekta ng mga datos mula sa iba't ibang mga probinsya para sa mga datos na papasok pa rin sa NDRMC. Magkagayon man, nakahanda pa rin at nakapreposition pa rin ang pamahalaan para sa mga tulong na pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng nasabing bagyo. At live, wala pa rin dito sa lungsod ng Pasay. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Okay, maraming salamat, Kirby Cristobal.